Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. And in this video, pag-uusapan natin ang isang topic na usong-usong ngayon pero marami ang hindi nakakakintindi nito ng 100%. And this is copy trading. So ano ba ang copy trading? Para kanino to? Ano ang pros and cons ng pag-copy trade? At ang pinaka-importante, dapat mo bang subukan to? Well, kung nag-iisip ka kung pwede bang kumita sa trading kahit wala kang oras, this one is for you. Copy trading is simple. Para ka lang sumakay sa Uber or sa Grab. Hindi kailangan na alam mo kung paano mag-drive, hindi kailangan na alam mo kung paano pupunta sa destination mo. Ang importante lang ay meron kang driver at kilala mo yung driver at siya ang bahala. So sa madaling salita, kung anong gagawin ng trader, mangyayari sa account mo. Kung profit siya, profit ka rin. Kung talo ka rin. Copy trading is not magic, pero it can be powerful kung tama ang expectations mo. So para kanino nga ba ang copy trading? Unang-una, bagay ito sa mga busy na tao. Mga empleyado, nagnenegosyo, OFW, freelancers. Yung mga taong wala talagang oras para aralin ng trading, para sa inyo to. Pangalawa, para sa mga newbies. Yung gusto nung kumita agad sa trading pero zero knowledge pa talaga. Pero take note ha, copy trading is not a replacement for learning trading. And pangatlo, para to sa mga taong naghahanap ng additional source of passive income. Well, wala ring guaranteed profit sa copy trading. Pero kung tamang trader ang makukuha mo or mapipili mo, pwede kang magkaroon ng semi-passive trading profits. Advantages of copy trading. Number 1, time saving. Since hindi ka yung nag-a-analyze ng charts, walang stress, para kang nagpa-laundry ng damit. Hindi ikaw yung naglaba, pero malinis pa rin yung pagkakalaba. Pangalawa, nakaka-ride ka sa expertise ng mga matatagal ng traders. Para kang binigyan ng shortcut to success sa trading dahil nakasabay ka sa husay ng mga traders na kinopya mo. Pangatlo, emotion-free trading. Kasi walang overthinking, walang FOMO, parang spoiler lang sa movie. Hindi ka kinakabahan kasi alam mo na yung ending. So ano naman yung mga disadvantage ng copy trading? Una is pag natalo yung trader, of course, talo ka din. Hindi pwedeng puro panalo lang yung makokopya mo. Pati yung talo, makokopya sa'yo. Pangalawa, no control. Hindi ikaw ang nagde-decide ng trade. Kung aggressive trader yung nakopya mo, kahit conservative ka, no choice ka. Aggressive ang magiging resulta ng trades sa account mo. And pangatlo, kailangan mo talagang pagkatiwalaan yung trader na kinopya mo. And that's the biggest one, trust. Kung hindi mo kilala at hindi transparent yung trader, mahirap kopyahin yon. Okay, so ano po yung mga bagay na dapat mong malaman about copy trading? Unang-una, there's no such thing as guaranteed income or guaranteed profit sa copy trading. Pangalawa, i-expect mo na merong panalo at syempre meron ding talo sa copy trading. Pangatlo, dapat i-research mo mabuti yung trader na kokopyahin mo. Tignan mo yung kanyang track record, yung history, para alam mo kung anong pwedeng mangyari sa account mo pag kinopya mo siya. Alright, so ngayon ay nandito tayo sa platform na ginagamit ko for copy trading, and that is Vantage Markets. So sa baba, ilalagay ko yung link sa description box and sa pin comments kung saan ka magsa-sign up. Ito yung website niyan. So matagal na rin to sa industriya ng trading, no? As a broker. I believe they are already 15 years na rin, gaya ng XM na ginagamit ko for my manual trading and algo, LTA code algo. So dito naman sa copy trading, ang gamit ko naman is Vantage Markets. Okay? So kapag kinlik mo yung link na nilagay ko dyan sa description box at sa pin comments, mapupunta ka ngayon dito sa register. Ito ang itsura niyan. Kung wala ka pang Vantage account. So kung wala ka pang Vantage account, syempre, magsisign up ka lang dito. Ilagay mo lang kung nasang bansa ka, Philippines, syempre. Ngayon kasi as of the recording of this video, nasa Italy ako. Kaya matik nung malabas yan Italy. Ilagay mo lang dyan yung valid email address mo. And of course, gawa ka lang ng password. And then ito yung importante, referred by, ilagay mo dito, LTA algo. And then, click mo yung I am not a US president and then agree. So sa country, take note lang, ang ilalagay mo dito is yung country of residence mo. Hindi yung kung saan ka nagtatrabaho, unless yan ka na talaga nakatira. And then, click mo lang yung create account and then, there, dire-diretso na yan. Pagpapasa ka lang ng ID, papasa mo lang yung details mo para maging fully verified yung Vantage account. Kung meron ka ng Vantage account, all you need to do is to click the login page
And then, log in ka na. So, make sure na ikaw ay fully verified na. So, lalagyan mo lang dito sa level 1 sa verification is yung personal details mo. And then, level 2 is pagpapasa ka lang ng ID. And then, level 3, proof of residency mo. Ang good news is kahit hanggang level 2 lang, pwede na. Kasi yung iba nahihirapan sa proof of residency. Kasi dito, usually, kailangan dito ay barangay certificate or bank statement or bank certificate as a proof of their residency. Ang good news dito sa Vantage, hanggang level 2, pwede ka na makapag-deposit hanggang 10 million US dollars. And also for the withdrawal. Ito, ayan o. Sa level 2 lang hanggang 10 million US dollars with deposit and withdrawal, which is enough, very enough na yan for us. Now, let's say, luma na itong Vantage account. Siyempre, dapat connected tayo sa isa't isa para makapag-copy trade ka sa portfolio ko sa Vantage. I-click mo lang tong Transfer IB CPA Sales para makapag-request ka na mag-connect tayong dalawa. So, sa partnership type, piliin mo IB. And then dito, ilalagay mo dito LTA Algo. And then reason for transfer, ilagay mo lang for copy trading purposes. And then I confirm, I agree. Kailangan wala ng current na trades yung account mo sa Vantage at wala ka ring ongoing na copy trade sa iba. Kung meron man, mag-disconnect ka muna tapos mag-connect ka na lang ulit sa kanila sa mga kinokopya mo kapag connected na tayong dalawa. And then click mo lang yung submit and then maghihintay ka na lang ng resulta. And then kapag okay na, connected na tayo, ang next gagawin mo, punta ka sa accounts at gagawa na tayo ng iyong trading account for copy trading. So, click mo yung open account. And then dito, choose a trading platform. Pipili mo ngayon dito itong popular copy trading. And then, pili mo dito standard STP. Choose a currency. Piliin mo US dollar. And then, that's it. Okay na yan. Sa terms and agreement, click mo lang yan, check. And then, click the submit. There. Successful na. So, yung account mo na for copy trading, may nakalabas yan dito na CT. Copy trading. Ito yan. Kapag hindi siya for copy trading, nakalagay dyan, ito lang. MT5 lang. So, ito yung popondohan natin. Ito yung nalagyan natin ng funds, yung CT. So, click mo lang yung deposit. And then, kung magkano lang gusto mong ilagay in US dollar, halimbawa, 200 US dollar. Kasi nga, ang minimum amount para makakopy ka sa akin is at least 200 US dollars. And then, click continue. So, marami din ditong deposit options. Lahat naman ay available din. So, let's say dito, pili mo dito local bank transfer. Dito ngayon pipili mo, it's either GCash or yung mga bank transfer na options na meron tayo sa Pilipinas. So, ang online bank transfer, dito mo pipiliin yan sa una. Then, continue. And then, click mo lang yung pay now. And then, that's it. Susundin mo na lang yung mga instructions na to. Depende kung anong bangko mo. Ayan, meron dyan BDO, BPI, Metrobank, at kung ano-ano pa. Kung GCash naman, piliin mo lang tong GCash. Ayan, continue. And then, dire-diretso na yan sa GCash mo. So, okay na tayo sa deposit. Hindi ko na ipapakita, no? Kasi madali lang naman yung deposit na part. Ngayon, paano ka naman makakapag-copy trade? So, punta ka dito sa copy trading, click mo yan, and then click mo yung discover. So dito, sa copy trading platform ng Vantage, ang good news ay sobrang dami mo na rin pwedeng pagpilian dyan. Yun nga lang, syempre sa copy trading, napakalaking factor din kung kilala mo yung nagpapaka-copy trade. Pero kung titignan mo yung mga performance sa mga to, magaganda naman. Ay makikita ba din sa risk nila, tignan mo, ang baba, risk niya 1. Pero ang laki na ng kanyang returns. Grabe, di ba? Ngayon, para mahanap mo yung mga portfolio na meron ako, click mo lang itong search button. So, as of now, meron akong dalawang portfolio dito sa Vantage. Ang una ay, eto, yung una. So, syempre, naka-hide natin yung pangalan kasi gusto ko, kilala ko yung mga nagka-copy sa akin. Syempre, gusto ko rin matulungan yung mga taong naniniwala at nagtitiwala sa akin. So, right now, meron tayong 38 copiers. Konti lang naman. And as of now, ang risk natin is nasa level 1 lang. So, low risk yung ating portfolio na ito. And so far, nagkaroon na tayo ng 28.72 returns at ito ay 15% na profit sharing lang. Meaning to say, 15% ng profit mapupunta sa akin at 85% ng profit naman ay mapupunta sa iyo. So, kung magpo-profit tayo ng $100, $15 share ko, and then $85 sa'yo na. At hindi mo ibibigay sa akin yun, automatic na yun mababawas dito sa account mo kung nag-copy ka sa akin. So, tingnan natin yung performance. So far, ito naman, okay naman ang ating mga performance. Green na green naman lahat, no? And dito, makikita mo dito, meron tayong 68.86 na win rate. So far, so good. Ngayon naman, tingnan natin yung pangalawa kong portfolio. So, balik tayo dito, click mo lang ulit, then search natin yung pangalawa nating portfolio. Okay, so this is our second portfolio. So right now, meron tayong 9 copiers dito. Kasi kakasimula lang din ng portfolio na ito. Ang risk natin dito, level 1 din. So low risk din, no? Ang profit share ko naman dito is 20% naman. And then, meron na rin tayong 49%
na gains sa portfolio na ito. So ito ang ating performance. So maganda rin, ang ating win rate is 66.82%. Ito yung mga performance natin, maganda, kulay green din naman. Mayroong maliit na kulay pula dito, no? Nagkaroon tayo ng maliit na loss dito. Pero overall, napaganda rin ang ating performance. Ito pala, yung max drawdown pala, maganda yung tingnan din, no? Negative 0.45% ang ating max drawdown. Napakababa talaga. Kaya yung risk natin ito is 1% lang eh. So, paano nga ba mag-copy? Ito lang, pindutin mo lang yung copy na to. And then, ito na yung mga settings. Itong sa copy mode, equivalent use margin, okay na yan. Kung ano yung capital mo, kusa mag-adjust na siya sa capital ko. So, ang minimum amount na pwede mo kopyahin dito is $200. Dito mo ngayon sa investment ilalagay yung amount ng capital mo na gusto mong i-copy sa akin. Dito sa use margin multiples, wala ka nang papalitan dito, okay na yan. Sa stop loss, okay, stop loss. Ito ngayon yung percentage. Percentage to ha, hindi yan amount. Percentage. Kung ilang percent ang gusto mong i-risk sa pag-copy sa akin. Ibig sabihin, kung ang nakalagay dito is 65%, kung umabot ng negative 65% ang overall loss ng copy trade mo sa akin, eh automatic magdi-disconnect ka sa aking portfolio. At ang inaalaw mo lang is hanggang 65% lang ng buong capital mo. So kung capital mo halimbawa lang $100, ang nilagay mong stop loss is 65%. Ibig sabihin, pwede kang matalo. Kung matatalo ka man, hanggang negative 65. Meron pa rin matitira sa'yo na $35. Ganun siya sa stop loss. So, kung ayaw mong i-risk buong capital mo, maglagay ng stop loss. Ang advice ko lang, huwag ka maglagay ng sobrang liit ng stop loss. Kasi naman, baka naman tamahan lang yung stop loss mo, tapos hindi naman talaga malaking loss ang dadanasin dito, eh sayang, na-disconnect ka lang sa akin, natalo ka pa. Pero hindi naman talaga dapat. Kasi yung iba, nung nakaraan, may mga naglagay sila 5%, sobrang liit. Na pong ayaw nilang mag-risk. Siyempre, kailangan natin ng enough space para makapag-trade tayo ng maayos. So siguro, malagay ka at least 50%. Pero kung 5% lang nalagay mo, huwag ka na lang mag-copy. Kasi mahirap yung ganon, no? Walang tatagal na copier kapag nilagay mo 5% lang. Madi-disconnect ka lang. Sayang lang ipapatalo mo. And then take profit, kahit wag mo nalagyan yan, okay na yan. Lot, round up, tsaka copy open trades. Okay, lot, round up, i-turn on mo yan kasi nga syempre magkaiba tayo ng capital. And then copy open trades, turn off mo yan. Para kung meron mang running trades yung aking account, ay hindi na siya makakopy sa'yo. Ang magkaaroon lang na copy sa'yo is yung mga susunod na trades. And then click mo na yung submit, and then i-accept yan. So, kailangan mo akong i-message para i-accept ko yung pag-copy mo sa akin. Kasi hindi lahat pinapayagan ko mag-copy sa akin. So, dyan sa description box and also sa pin comment, ilalagay ko dyan yung Telegram kung saan ka magme-message sa akin. So, make sure na maklik mo at makapasok ka sa Telegram na nasa link ko dyan sa baba, sa description box at sa pin comment. Dyan ka lang papasok. So, ayun guys, copy trading can be a good stepping stone, pero hindi siya shortcut to success. Parang elevator lang yan sa building. Pwede kang sumabay, pero ikaw pa rin mag-decide kung saang floor ka bababa. Kung gusto mo maging successful na trader, kailangan mo pa rin talagang pag-aralan ng trading. Kailangan mo ng disiplina at long-term na pag-iisip, long-term na mindset. So with that, again, this is Nico Mendoza, your lifestyle trader, reminding you, smart risk builds real freedom. I'll see you on the next one. Ciao!